sa dakong ito ng Qatar, Lord God. Kayo pong patuloy na magbigay ng mga biyaya sa inyong mga banal na salita, Lord God. Danawa, Lord God, ang pakipag-fellowship namin ito sa inyo, Panginoon Diyos, ay maging kapakinabangan sa bawat isa, Lord God. Alam po namin na kayo po ay nahuho sa mga fellowship na ito, Panginoon Diyos, at kaya nyo po kami nilikha, Panginoon Diyos, upang kami makipag-fellowship, Panginoon Diyos, sa inyo, Lord God. Nandito po ang inyong mga abang lingkod, Lord God, kami po ay humingi ng patuloy na patnubay at paggabay, Lord God, sa munting lingkod na ito na pinatatay niyo sa pulpito, Lord God. Nanawa, hindi ang aming karunungan, hindi po ang aking karunungan, Lord God, kundi ang inyong sakdal na kapahayagan, Lord God. Ako po ay isang munting lingkod lang, Panginoon Diyos, na walang kaalaman, Lord God. Hindi po ako magaling manatila, magaling manalita, Lord God, na katulad ng aking mga kapatid. Subalit, Lord God, umaasa po ako ng tulong ng awa, Lord God, na nanggagaling lamang sa inyo. Kayo pong pumatnubay, Panginoon Diyos, na nawa ang mga salita na magmumutawi sa aking mga labi, Lord God, ay galing sa inyo, hindi galing sa aking sariling kaisipan, Lord God. Muli, kayo na pong bahala sa lahat ng mga kapatiran na wala dito, Lord God. Kayo pong patuloy na pong matnubay at magabay, Lord God, na nawa ang mga biyaya ng mga banal na salita ay patuloy na umabot sa kanila, maging sa aming mga kapatiran sa panig ng sulok ng mundo, Lord God. Sa aming mga pamilya, Panginoon Diyos, patuloy kami pong umaasa na ang pag-fellowship na ito, Panginoon Diyos, ay makakarating sa kanila, Panginoon Diyos. At kayo po ang pakapangyarihan Diyos, kayo po ang may-ari ng lahat, kayo po ang nakakaabot ng lahat, kayo po ang nakaka-cover ng lahat, Lord God. Muli, kayo na po ang bahala, Panginoon Diyos. Mangusap po kayo sa inyong iglesia, Panginoon Diyos, sa bandang ito ng Qatar. Binabalik namin ang papuri, pagsamba, pasasalamat na ito sa dakilang pangalan ng ibugtong nanak, ang aming Panginoong Kristo. Praise God. Buksan natin ating banal na kasulatan sa John 4:14 hanggang 24. John 4:14, mag-umpisa tayo. Ito ay nung kausap ng ating Panginoong Kristo ang Samaritana. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. Amen. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. The woman said unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Jesus said unto her, Go, call thy husband, and come hither. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. In that said thou truly. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our father worshipped in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor at the Jerusalem worship the Father. You worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jew. But the hour cometh, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Maraming tayong mga upo, mga kapatid. Ang Diyos ang magpala ng mga banal na salita. Hallelujah. Praise God. Ang mensahe, mga kapatid, ay halaw sa mga mensahe ng ating propeta. At mainly, ito ay nanggaling sa unfailing realities of the living God. Sa bawat hinirang ng Diyos, siya ay may paraan upang siya ay magpakilala, mga kapatid. Tulad ng paraan niya sa babaeng Samaritana. Simple lang ang conversation nila that transpired during her encounter with Jesus. Subalit nakilala niya ang ating Panginoong Kristo. The reality of God unfolded in her. Ang sabi nga niya, the woman said unto him, I perceive, Sir, I perceive that thou art a prophet. Nakilala niya ang sinugo ng Diyos. Dahil aware siya. Dahil may binabasa siya.
Alam natin mga kapatid, sabi nga ng ating kapatid, nakatatanging kapatid, kung tayo ay may binabasa, magiging aware tayo. At mayroon tayong, sabi nga, magkakaroon tayo ng expectation. Kung ano yung narinig natin, na magkakaroon tayo na, ito pala yung sinasabi ng salita ng Diyos. At sa bawat isa sa atin mga kapatid, nagkaroon tayo ng kaunawaan tungkol sa realidad ng Diyos. Hindi lamang siya isang espiritong Diyos, kundi magpapakilala siya sa iba't ibang antas at iba't ibang panahon. God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ano ba yung katotohanan? Ito yung katotohanan ng kanyang mga banal na salita. Kasi ang Diyos ay espiritu. So, our Creator God loves fellowship. And He loved to fellowship with His creations. At hindi siya maaaring makipag-fellowship kung mananatili siya sa kanyang kalalagayan. At bilang nag-iisang eternal spirit God, mayroon siya mga attributes at characteristic na gusto niyang ipalabas at mangyari. At bilang Elohim, He has to do something. At alam natin mga kapatid, God is always perfect in three. At bilang Elohim, mayroon siyang plano sa kanyang magiging creation. Alam natin ang Elohim, He is the self-existing one. He is the self-existing spirit. Kaya niyang mag-exist kahit nag-iisa lang siya. Ando lang siya. Kaya niya yun. At sa kanyang kalalagayan, wala ang maaaring makakita sa kanya. Dahil He is in eternal dimension. Nag-iisa lamang siya doon sa kanyang kalalagayan na yun. Subalit, nang siya ay pumasok sa beginning, dito nagkaroon ng manifestasyon. Ang Diyos na eternal, dito nagkaroon ng simula ang pakikipag-fellowship niya sa kanyang creation. And this is the first reality of God sa kanyang creation. The first creation of God is Himself. Amen. Gumawa ang Diyos ng katawan na maaaring makita ng kanyang creation. Sabi nga, sa John 1:1, maraming nga nagtatanong, may nakita ko sa internet, ano yung bang nauna? Ang John 1:1 ba o ang Genesis 1:1? Subalit, alam natin at mahayag sa atin, nauna ang John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Sabi nga doon sa 1:2, the same was in the beginning with God. All things were made by Him. So may tinutukoy na siyang personal pronoun na Him. And without Him was not anything made that was made. Dito na nagumpisa ang lahat ng bagay, mga kapatid. Maging ito man ay sa langit, sa lupa man, kapangyarihan man, o pamahahala, this is the Theophany body of God. Nung naging kasangkapan niya upang lalangin ang lahat-lahat. Siya ang simula ng lahat. He is that Alpha. Siya ay nagpakilala sa kanyang creation. Bilang siya yung eternal na Diyos at siya ay may imahe na makikita ng kanyang nilikha. Sabi nga sa Colossians 1:15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him all things created that are in heaven, that are in earth, visible, invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him, and He is before all things, and by Him all things consist. So, sa Kanya lahat nagmula yun. Yung Diyos na pumasok sa time at kung nag-create siya ng isang imahe na nakikita ng Kanyang creation, nandun ang usap ang Diyos. That is the Theophany body of God. That is the Logos na sinasabi nga ng ating propeta. He is that word mentioned in the Old Testament, mga kapatid. Sa Psalm 33:6, by the word of the Lord were the heaven made, and all the host of them by the breath of His mouth. At siya rin yung kasama ng Diyos na nasulat sa Proverbs. Sabi nga sa Proverbs 8:22, the Lord possessed me in the beginning of His way.
before his work of old. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. There were no depths. I was brought forth when there were no fountains abounding with water. Before the mountains were settled, before the hill, I was brought forth. While yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world, when he prepared the heavens, I was there. When he set a compass upon the face of the earth, when he established the clouds above, when he strengthened the fountains of the depth, when he gave to the sea his decree that the water should not pass, his commandment, when he appointed the foundation of the world, then I was with him, as one brought up with him, and I was daily his delight, rejoicing always before him. At sa huling panahon ito ng iglesia, mga kapatid, nangusap ang Diyos sa kanyang propeta. Sa huling panahon ito, upang ihayag ang realidad na ito ng Diyos. Sabi nga doon sa isang message ng ating propeta, let us close our eyes to our imagination for a few moments, sabi niya, and go way back before there was anything. The great fountain of all eternity was that spirit of love, joy, that spirit of honesty. That spirit of trueness in his perfection, and then out of the existence of the Father went the Logos, which was the Son, which was the Theophany, which was the body of the great Jehovah God, went forth in a celestial body. That's the Logos. The Word spoke out of great fountain of life and went forth, and there was a Theophany, which was God made into Word. Kaya nung lalangin niya si Adam, ayon sa kanyang larawan at wangis, sabi nga sa Genesis 1:26, and the Lord said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. He was with God, this Theophany. Adam was created in Theophany form. This is the image of the first reality of God. At hindi lang doon natapos, mga kapatid, dahil patuloy na magaganap ang realidad ng ating Diyos na buhay. Kailangan maibalik ang nawala sa Diyos. At sa pangalawang realidad, muling mangungusap ang Diyos. Noong itapon si Lucifer dito sa lupa, mga kapatid, at nakita niya na wala na siyang pamamahala, at na kay Adam na ang pamamahala sa lupa, ginamit niya ang serpente upang muling sirain ang creation ng Diyos. We can trace back what happened in Genesis. Noong samahan ni Adam si Eva sa pagkakasala, nang kainin nila ang nagbabawal na bunga ng puno, the plan of God is on the process. Kaya nung parusahan sila, sinabi ng Diyos sa kanila, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. May pangakong binhi. Dito muling nag-umpisa ang panibagong realidad ng Diyos, mga kapatid, upang maganap ang kaligtasan na plano ng Diyos na maisauli ang lahat ng bagay sa Diyos. Patuloy na ginamit ng Diyos ang kanyang propeta upang ihayag ang kanyang plano para sa kanyang mga hinirang. Kailangan maganap ang pangalawang realidad ng Diyos. Pansinin niyo ang kalagayan ni Job, mga kapatid. Job, in the day of his distress, he cried out, kung makikita ko lamang ang Diyos. Kung alam lamang ni Job ang address ng Diyos, pupuntahin niya, kakatukin niya. Dahil alam niya, he is righteous, he did not sin, he did not do anything wrong, because he is standing in the burnt offering. But he lacked realities. Kung may makikita lamang siya isang tao na hupud-put his hand on the Holy God at doon sa makasalanang tao, that could bring reality to him. But God showed him the plants, how it grows, how it dies, and how it rise again.
there is life after death, mga kapatid. And the Spirit of the Lord came upon him, and the lightning flashes, the thunder roared, and he screamed the revealed reality of God. Sa John 19:25, for I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Praise God. He will come someday, mga kapatid. And he will see God and His salvation. At tulad ni Simeon, mga kapatid, na umaasa na makikita niya ang manunubos, mga kapatid. Na hindi siya mamamatay hanggat hindi nangyayari ang oras na ito. Hanggang sa mangusap ang ating propeta Isaiah. Isaiah 7:14. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive. Amen. And bear a son, and shall call him Emmanuel. At Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a child is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. At alam niyo, mga kapatid, it lingered for more than 700 years until na makakita ang Diyos ng isang babaeng karapat-dapat upang mapaglagyan ng kanyang mga banal na salita. Ang sabi nga sa Luke 1:30, and the angel said unto her, nung makakita siya ng babae, fear not, Mary, but thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call him his name, Jesus. At ito man ay tipo at larawan ng kalagayan ng iglesia sa huling panahon ito. Na tayo bilang hinirang na iglesia ng Diyos ay may kagalakan na tinanggap ang salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga sa Luke 1:38, and Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Tulad ni Mary, tayo naman ay tumanggap sa salita ng Diyos ng walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, at alam natin na ang salita ng Diyos ang tunay na kaligtasan dahil meron tayong kaunawaan. Kaya, naipanganak ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi ayon sa pamamaraan ng tao. Sabi nga sa John 1:13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Dahil sa panahon ng unang tipan, ng lumang tipan, mga kapatid, lahat ng pangungusap ng Diyos sa kanyang propeta tungkol sa kaligtasan ng tao ay ito ay nasa anyo ng anino lamang. Hanggang sa dumating ang huling panahong ito, ano sabi sa Hebrew 1:1? God at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the words. Makikita natin, mga kapatid, nangungusap ang Diyos sa dalawang antas na kalalagayan ng realidad ng kanyang mga banal na salita. The Theophany Son and the manifested Son in the flesh. And in this time, the Word made flesh and dwelled among us. God manifested in flesh. And in this is the great mystery of godliness, mga kapatid. Sabi nga sa Timothy 3:16, and without controversy, God is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the word, received up unto glory. So, makikita natin that Son, may dalawang kalalagayan. Una, yung sa Theophany form, at pangalawa, manifested in flesh. Ito yung pangalawang realidad ng Diyos. Ang Diyos natin, mga kapatid, ay hindi pa bago-bago. Tapat siya sa pangako niya sa atin. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo, upang matuloy ang fellowship niya sa kanyang nilikha ng mga tao. Sabi nga sa 1 Corinthians 1:9, God is faithful, by whom ye called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord.
At kung tayo ay patuloy na makikinig, kung tayo ay patuloy na mananatili, kung tayo ay patuloy na mamumuhay sa salita ng ating Panginoong Kristo, tayo ay nakikipag-fellowship sa Diyos. Dahil ang lahat ng sinalita at pangangaral ng ating Panginoong Kristo, ito ay hindi galing sa kanyang sarili lamang, kundi ito ay galing sa amang nananahan sa kanya. Sabi nga sa Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Sabi sa 1 John 1:3, that which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Amen. Kaya dapat ang pakikipag-fellowship natin, mga kapatid, sa Diyos, hindi ito natatapos nung tumanggap tayo sa pagpapabautismo. That's right, amen. Kundi, matatapos lang ito hanggang sa maganap ang pag-agaw na pinakaasam natin, mga. Yun ang katapusan ng ating paghihintay. Kasi yun ang katuparan ng pangako ng Diyos sa atin. Sabi nga sa Philippians 1:5, for your fellowship in the gospel from the first day until now, hanggang ngayon, at ang sabi sa Acts 2:42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So, patuloy tayong makikipag-fellowship sa ating Diyos na buhay. So, sa pagpapatuloy ng pakikipag-fellowship natin, even after the death of our Lord Jesus Christ, at nung siya ay umakyat sa langit, mga kapatid, He promised the power from above. And that is the third reality of God. So, God is always speaking in three, and He is perfect in three. The Holy Ghost dispensation. At nangyari ang third reality of God na ito. Sabi nga sa 1 Thessalonians 1:5, for our gospel came not unto you in word only. Hindi lang doon sa first reality, but also in the power and in the Holy Ghost. That is the third reality of God. And in much assurance, as you know, that what matter of men were among you for your sake. At sinabi sa John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. At tayo, sa tumanggap at mga nakaunawa ng salita ng Diyos, now the Holy Spirit is placing us, the church, positionally in the reality of His Word, where we belong, being the part of the body of our Lord Jesus Christ. So, this is the mystery, mga kapatid. Ito yung misteryo that St. Paul talking about. It was the divine revelation of the Holy Spirit. It is the reality of God that God given to St. Paul, knowing the mystery of God, hid since the foundation of the world. Sabi nga sa Romans 16:25, now to Him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began, but now is made manifest, and by the scripture of the prophet, according to the commandments of the everlasting Father, made known to all nations for the obedience of faith. And all these mysteries and realities of God unfolded to us, mga kapatid. Sabi nga sa Colossians 1:26 hanggang 28, even the mystery which had been hid from the ages, from the generation, but now is made manifest to the saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of His mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, and we may present every man perfect in Christ Jesus. It is Christ in us. That is the third reality of God, mga kapatid. Ito ay nasa sa atin. And all the letters of Paul were addressed to the saint. It is for the saints only, not
for the outsider o sa sanlibutan. Kaya bibihira ang makaunawa at tatanggap ng mga bagay na ito. At makikita natin lahat ng mga denominational churches always quoting for this verse, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, meron lamang pinatutungkulan ang mga bagay na ito. Ang misteryong ito ng Diyos, and we have to understand the realities of God. We must be led by the Holy Ghost to understand all of these things. At ito ay doon lang sa tatanggap at maniniwala sa ating Panginoon sa Kristo at susunod sa Kanya. And be positionally, we will ready when Jesus will come, we will meet our Lord Jesus Christ in the air at the last trump. Yun lang ang makakarinig ng pagtawag, yung nakakaunawa ng realidad ng Diyos na ito. So, makikita natin mga kapatid, sa pagtawag sa huling panahong ito, kailangan makita natin ang patuloy na nangyayaring realidad sa buhay natin sa mga salita ng Diyos. So, these all are realities and promises. These are all things unseen, ang mga pangakong ito. We are longing and hoping for this meeting in the air that will come soon. Kaya naman patuloy nating ipinamumuhay ang mga banal na salita. Patuloy tayo sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Doon nag-umpisa ang ating pananampalataya sa ating Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Ang patuloy na pakikinig natin ng kanyang mga banal na salita. Now, the realities of God now as established in our heart, mga kapatid. Sabi nga sa Hebrew 11:1, and now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, lahat ng mga pangakong ito ay hindi pa natin nakikita. Subalit, tayo ay umaasa at sigurado tayo na mangyayari ang mga bagay na ito. At sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, ay pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan ang pagkaunawa ng mga pangakong ito ng Diyos na tayo ay may bahagi na mana na galing sa langit, na galing sa ating Panginoong Diyos na buhay. So, kailangan tayo ay makapasok sa realidad na ito sa ating huling panahong ito, mga kapatid. Sa promise revealed word ng Diyos, lead by the Holy Ghost, upang maiakma natin ang ating sarili sa bahagi na dapat ay pagkalagyan natin upang gumalaw at maayos na makagalaw ang katawan ng ating Panginoong Kristo bago maganap ang pag-agaw. At dapat manatili tayo, mga kapatid, sa liwanag ng kanyang mga banal na salita. Mahirap yung sinasabi natin na tayo nananampalataya, subalit iba yung ginagawa natin. Dapat manatili tayo sa realidad ng kanyang mga salita. Dahil kung tayo ay hindi mananatili sa kanyang realidad, we are not in the truth. Nagsisinungaling tayo, mga kapatid. Sabi nga sa 1 John 1:6, if we say that we are fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. At sa ating mananampalataya, paano ba natin tinanggap ang realidad na ito ng Diyos? Paano ba natin inilakad ang kanyang mga banal na salita? Tayo ba ay sumusunod sa kanyang mga banal na salita? Tayo ba ay guided ng kanyang Espiritu Santo? Iisa lamang ang ating Creator, and that is our Father God. Tayo ba ay sumusunod sa kanyang realidad, mga kapatid? Likas kasi sa tao, mga kapatid, ang tumawag sa Diyos. Kung papansin natin saan mang panig ng sulok ng mundo, makikita natin ang bawat lugar may iba't ibang pagtawag sa Diyos. Kahit na ang mga katutubo sa atin, mga kapatid, sumasamba sila sa araw, sa mga anito, sa lahat kung ano-anong mga puno, mga bato.
Kasi alam nila mayroong isang mas makapangyarihan sa kanila. Kasi ito yung pagkalikha sa kanyang sa tao na mauuhaw siya doon sa Diyos na lumikha sa kanya na hindi naman niya kilala. Natural sa tao ang tumawag sa Diyos. Siya ay tumatawag dahil maari na sa mga sitwasyon na paghirap o nararanasan niyang mga sakuna o kalamidad, alam niya na mayroong isang Diyos na tutulong sa kanya upang maihawon siya o magkaroon ng solusyon ang problema na hinaharap niya. And alam niya, somewhere, somehow, mayroong isang Diyos na maaari niyang takbuhan sa oras ng kanyang kagipitan at magkaroon siya ng kaligtasan, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, noong ang ating Panginoong Kristo ay lumakad dito sa lupa at nangaral ng kaligtasan, laganap na ang relihiyon ng panahong iyon. Naghahanap ng kapanatagan na magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Kaya, mula sa panahon ng propeta Malakias hanggang sa pagdating ni John the Baptist, it is more or less mga 400 years na walang propeta ang Israel. So, walang nangungusap na Diyos sa mga angkan Israel. Kaya nang dumating ang ating Panginoong Kristo, mayroon na silang mga reliyon, may sekta na silang mga hinahawakan. Ito yung mga grupo ng Pariseo, Saduseo, mga grupo ng mga Isineo, mga Silots. They wanted a sect or a religion na magliligtas sa kanila from all their evil doings and from all their enemies. Naging normal na ang routine ng mga tao sa panahon noon sa pagsamba sa Diyos. Nag-aalay sila ng walang conviction. Naging tradisyon ang paglapit sa mga tao, ang paglapit ng tao sa Diyos. Kaya naman paulit-ulit sila nagkakasala. Pagkatapos maghahain, magsusunog ng mga handog, na ito ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos dahil ito ay ayon sa kanilang mga pamamaraan, hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Minsan nag-aalay na sila ng mga hindi katanggap-tanggap na alay sa Diyos. At the same thing for sa lahat ng mga naging Kristiyano o matatawag natin yung panahon ng Kristyanismo sa lahat ng panahon, they meet every challenges in their Christian lives. Do all they can to meet everything that they needed and everything they asked for. Subalit, alam nyo ang masakit, hindi nila makamtan ang mga kapanatagang ito, ang mga realidad na ito. At sa panahon ngayon, mga kapatid, makikita natin ang tao seeking for a religion, for a denomination or an organization that will do something better for them. That will bring some reality to them, and they are very sincere and true. Naglalaan sila ng oras, naglalaan sila ng pera, naglalaan sila ng lakas, subalit hindi rin nila makamtan ang mga bagay na ito. So bakit hindi nila makamtan ang mga bagay na ito? Dahil kahit na ibigay mo ang katotohanan sa kanila, hindi nila ito gusto, mga kapatid. Halos kasi ng mananampalataya, they have their own idea of God's salvation. They have their own intellectual conception kung paano sila lalapit sa Diyos upang magkaroon ng kaligtasan. What we really need now is to satisfy our hunger and thirst. Kailangan masatisfy yung pagkauhaw natin pagdating sa ating pananampalataya. Ano ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang beatitude? Matthew 5:6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. So kung totoong kaligtasan ang hinahanap natin, dapat makamtan natin ito at magkaroon tayo ng kapanatagan. Amen. At sa panahon natin, in this end time, we are trying to give people something
that they really need. Binibigyan natin yung mga kaunawaan na naibigay sa atin. Subalit, hindi nila tinatanggap, mga kapatid. Ang hirap-hirap nilang tanggapin. Ito ay para sa kanilang kaligtasan, para sa kanilang kaluluwa. Subalit, ang hirap-hirap nilang tanggapin ang mga bagay na ito. They don't want to accept it. At sa ating tunay na mananampalataya, if we really want salvation, we will not settle for some man-made creed and dogma. But we will keep on looking for the true salvation from God. At yun ang ginagawa natin, mga kapatid. Bakit tayo patuloy na nagsasalo-salo sa kanyang mga banal na salita? Nag-aaralan tayo. Ito yung ating pinakakaasam na magkaroon tayo ng kapanatagan at ang kapanatagan ito ang magbibigay sa atin ng power upang tayo makaalis dito. Dahil alam natin, settle tayo ng kaligtasang ito ang magbibigay sa atin ng puwersa upang umangat tayo at salubungin natin ang ating Panginoong Kristo sa alapaap. At alam natin, this salvation is only through our Lord Jesus Christ. Wala nang iba. He is the revealed reality of God in our time. And the third reality na ibinibigay sa atin ng Diyos. So, kung tayo ay susunod sa kanyang mga banal na salita, the second reality, at magkakaroon tayo ng pangatlong realidad sa ating buhay na ito ay ang Holy Ghost na nagtuturo sa atin. So, God had sent them deliverance, but it was too unusual for them. Maraming mga bagay ang hinahanap ng mga tao sa panahon ito, mga kapatid. So, God had sent them deliverance, but it was too unusual for them. They did not accept it. Bakit? Because they didn't come just the way that they were used to receiving religion. Kasi meron lang nakaporma sa kanilang utak na ganito yung dapat natin tanggapin. Ito yung kaligtasan na sinabi ng ating Panginoon. Subalit ito ay dogma at kredo ng kanilang iglesia. So minsan nga, mga kapatid, nung may nakausap ko sa opisina ko, may nabanggit akong saint sa kanya. Sabi niya, naniniwala rin pala kayo sa saint, sa santo. Sabi ko, para bang siya yung may tamang kaunawaan tungkol sa saint. Sabi ko, parang samantala ang saint na sinasabi niya, yung mga saints na nakatalaytay sa mga rebulto sa simbahan. Subalit sa atin, ang saint ay yung may tamang salita ng Diyos na ito ay ipinamumuhay. Ito yung mga saints, sinasabi natin. Tipo at larawan ngayon, mga kapatid, ng mga taong nagtatanong at patuloy na namamangha at nagugulat. Nabalitaan lang na dumugo ang kamay ng imahe ng Panginoong Kristo. Nagkakagulo na, nagulat na hindi na ano na nangyayari sa mundo. Parang ganun ang kanila. May picture lang si Mary sa petal ng bulaklak. Manghang-mangha na sila, na unahan sila sa pag-aantanda ng sa kanilang mga ulo, sa kanilang mga mukha. Naghahanap sila ng signs and wonder, mga kapatid. Naghahanap sila ng Diyos na nagpapalakad ng lumpo. Naghahanap sila ng Diyos na nagpapagaling ng may sakit. Naghahanap sila ng Diyos na nagpapakita ng paningin ng mga bulag. Subalit, ang namiss nila ay yung realidad na salita ng Diyos na dapat na makita muna nila bago mag-manifest ang mga milagro ito. Kasi naganap ang mga bagay na ito noong panahon sa ating propeta sa huling panahon ito. Subalit pagkatapos noon, makikita natin ang binibigay na ang tunay na salita ng Diyos, ang realidad na salvation na nahayag sa Kanya, subalit ayaw nilang tanggapin. Ang naghahanap sila ng Diyos na naghahati ng Red Sea. Naghahanap sila ng hari na ipanganganak sa palasyo. Kaya hindi nila nakita ang hari ng mga hari. Kasi ang hari ng mga hari ay ipinanganak sa sabsaban lamang. They are expecting somebody ayon sa paraan na gusto nila, ayon sa paraan na nakasanayan nila, ayon sa paraan na gusto ng nakararami sa kanila. Yun ang problema sa kanila. Sabi nga sa John 5:43, I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. Dumating pangalan, Jesus is Lord. Sabihin ay, Iglesia ni Kristo.
Puro pangalan lang na. Pero subalit, ano ba yung nandun sa pangalan? Kailangan mahayag sa iyo kung ano yung dala-dala mo. Kinukot mo ang mga Biblia, kinukot mo ang mga passage sa Biblia na sabi mo, si Kristo din naman ang dala-dala. Okay, pangalan ang dala-dala niyo. Subalit, hindi niyo alam kung anong ibig sabihin ng pangalan. Hindi hayag sa kanila ang realidad ng ating Panginoon sa Kristo. Subalit sa mga pinili niya, ito ay hayag na hayag. At alam natin na bakit tayo nananatili. Kukunti lang tayo mga kapatid. Pero bakit tayo nananatili? Ang sarap ng buhay sa labas. Pero bakit tayo nananatili dito? Alam natin may kapanatagan tayo na darating ang araw, darating ang araw, darating ang oras, darating ang minuto, darating ang segundo. Aangat tayo at sasalubong natin ang ating Panginoon sa Kristo sa lapa. Kaya kung may pumaparito sa ibang pangalan, tanggap na tanggap ng nakararami. Subalit kung pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, hindi ito katanggap-tanggap sa kanila. Yung pangalan lang per se ang tinatanggap nila. Because they have their own denominational creeds. Yun ang hinahawakan nila eh. That baptism in Father, Son, Holy Ghost, okay na yan. Parehas din naman yan in the name of Jesus Christ. Subalit actually, hindi ito parehas. Kailangan mahayag sa iyo yung realidad ng salita ng Diyos. One must be baptized in the name of God upang mapabilang siya sa magiging anak ng Diyos. And that name is given to His Son Christ Jesus to start our Christian life. So, dun mag-uumpisa lang ang pagiging Kristiyano ng isang tao na tumatanggap sa ating Panginoon sa Kristo kung siya ay may tamang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. At ito ay nakatatak na sa Acts 2:38. Hindi na mababago yun dahil yun na ang dapat sundin ng mga tao. And this is the first step toward this reality of God. We must be baptized in the name of our Lord Jesus Christ in order to receive the gift of the Holy Ghost. Doon lang magkakaroon ng kapanatagan ang ating pananampalataya. When God sent His Son the way He did, they don't want to receive it on their level. God brings it to them, subalit ito lamang ang paraan ng Diyos, hindi mo pwedeng baguhin ang paraan ng Diyos. Kung dinala niya ang ating Panginoon sa Kristo sa pamaraan niya, huwag mong i-expect na darating ito sa pamamaraan ng isang tao, sa pamamaraan ng isang iglesia. So we cannot bring God down to our level of thinking, mga kapatid. Kailangan tayo yung tumaas, kailangan tayo yung umangat sa level ng Diyos. And meet Him on the ground that He provided us to meet Him. In order to see that deliverance, in order to see that salvation na hinahanap natin. Madalas kasi mga kapatid, sabi nga ng tao lamang ako, hindi naman ako Diyos eh. Madalas mababanggit natin yung Isaiah 55:8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Subalit sa totoong iglesia ng Diyos, mga kapatid, we aim high like a flying eagle. Hindi tayo nananatili doon sa mga pangunahing doktrina. Kailangan naman ay magsilago tayo sa ating pananampalataya. Hindi maaari na habang tumatakbo ang oras, puro ang ibibigay mo pagbabautismo, kung nabautismohan naman ang lahat na. Kung repentance, kung nakapag-repent na ang lahat, hindi ka mananatili doon sa repentance. So, kung na-sanctified ang iglesia, umaangat hanggang pupunta tayo doon sa pinakadulo na requirement na sinabi ng Diyos. Hindi natin kayang arukin ang isipan ng Diyos. Subalit, binigyan tayo ng realidad ng Diyos. Dumating ang ating Panginoon sa Kristo upang maunawaan at malaman natin ang daan ng kaligtasan, mga kapatid. At nung tanggapin natin ang ating Panginoon sa Kristo, naging maliwanag sa atin lahat kung paano tayo lalapit sa Diyos. At nung tayo ay mabautismohan sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo at tanggapin ang regalo ng banal na Espiritu, wala na tayo sa ating karnal na kaisipan. Dahil tayo ay namatay na sa ating sarili. At si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Tayo ay nabubuhay bilang isang spiritual na tao because we adopted
the Spirit of the Son. Na dati, wala tayong kaalam-alam sa plano ng Diyos, na normal lang dati yung pagsimba natin, yung pagsamba natin, nung tayo nasa denominasyon. Subalit, hindi natin alam ang ating pupuntahan. Subalit ngayon, alam na natin kung anong plano ng Diyos sa atin. Alam na natin kung ano yung parte natin sa Diyos. Alam na natin kung paano tayo lalapit sa Diyos. So, makikita natin mga kapatid, bakit tayo nagkaroon ng ganitong kaalaman? Na ang kaligtasang ito ay nagkaroon ng realidad sa buhay natin. Ano sabi sa 1 Corinthians 2:10? But God had revealed them unto us by His Spirit. Amen. For the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us by God. So, nahayag na sa akin ito. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, but they are foolishness unto them. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Amen. So we must have that mind of Christ. At magkakaroon lang tayo ng ganitong kaisipan kung tayo ay puspos ng banal na espiritu. At ito ang nagiging problema ngayon dito sa mundo. Wala silang Espiritu Santo na gumagabay sa kanila. Kaya ngayon nagkakagulo ang mga iglesia. They want their own doctrine and creed to impose. Lahat ay magkakaiba ng pananaw at pagpapaliwanag sa Biblia. Kaya nagkaroon ng maraming denominasyon at maraming mga sekta. Iisang Biblia ang hawak, subalit may pader ang bawat iglesia. Kasi may kanya-kanya silang hawak na unawa sa salita ng Diyos. Hindi unawa na ibinigay ng Espiritu Santo. May naniniwala sa resurrection, merong hindi. May naniniwala na si Jesus ay tao lamang. May naniniwala na si Hesus Kristo ay yung Diyos na Creator. May naniniwala na tatlo ang Diyos, subalit ito ay isa. At may naniniwalang isa ang Diyos, subalit ito ay tatlo. Lahat litong-lito mga kapatid. Iba't iba ang paniniwala sa anghel at sa mga espiritu. May naniniwala na maghahata ka lang ng ribulto, yun ang kaligtasan mo. May naniniwala na maghugas ka ng tama bago ka sumamba, yun ang kailangan mo. Yun ang kaligtasan mo. At kung ganitong paraan darating ang Panginoong Kristo, sa paraan ng gusto ng tao, sa paraan ng gusto ng iglesia, sigurado marami ang tatanggap at maniniwala sa ating Panginoong Kristo. Subalit, ang Panginoong Kristo ay dumating ayon sa gusto at paraan ng Diyos. Upang baguhin ang pamamaraan ng mga tao, upang baguhin ang ating asal, ang ating pamumuhay, mga kapatid. Subalit, ayaw nila ang pamaraan ng Diyos. Gusto ng tao ay yung pamamaraan ng tao. Tingnan niyo mga kapatid, noong tayo ay nasa ilalim pa ng isang organisadong iglesia, halos lahat ay galing sa tayo. Lahat ay galing tayo sa Katoliko. Nabubuhay tayo ayon sa gusto natin, subalit tayo ay napaka-relihiyoso. Being a member of a Catholic Church, sisimba tayo na parang banal. Makikinig ng misa na mga siguro matagal na yung 15 minutos, mga 15 minutes, tapos na yung sermon. Subalit, madalas sa parting ng sermon, maglalabasan ang mga kalalakihan, magkukwentuhan sa labas ng simbahan. Obserbado kayo nung panahon ng maliit pa ako na, natandaan ko na, basta nagsasabi na magsisermon na yung pare, labasan na yung mga lalaki. So, nagkukwentuhan sila, at sa mga kababae naman, pansinin mo, bulungan ng bulungan,
May mga tinitingnan kung sino yung magchichismisan o ipapakita yung kanilang mga damit para lang masabi na, ang ganda ng damit ni ganito. At makikita natin sa panahon ngayon, pag sumisimba ang mga tao, iba-ibang klase damit na rin nasuot na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya makikita natin, walang kariya-realidad sa kanila ang salita ng Diyos. At kung magbabasbas na ang pare, pag matapos ang misa, doon lang sila makipag-aatisyon na akala mo, reliyoso na muli at papasok sa simbahan at gagawin yung makareliyosong bagay na. Tapos, yung peace be with you. Tapos na. Peace be with you. Tapos na yon. So, uuwi sa kanilang mga lakad at doon na matatapos ang lahat, mga kapatid. At buong linggo, balik sa dating gawi, balik sa normal na takbo ng buhay, walang realidad na nangyari na conviction na gumawa ka ng ayon sa salita ng Diyos. Walang epekto ang napakinggang salita ng Diyos. Kaya hindi nagkakaroon ng realidad sa kanila ang salita ng Diyos. May pangako ang Diyos, mga kapatid, kung ano ang gagawin niya sa oras na ito. Subalit, hindi ito ginagawa ng iglesia. Pero ang tunay na iglesia ng Diyos, amen, dapat gawin ito. The works that I do, ye shall do also. Amen. Sabi nga, John 14:12, Verily, verily I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go to my Father. Yun yung sharing natin kagabi. So, nabanggit nga yung healing. So, ang healing natin, depende sa ating pananampalataya. So, kung very strong ang ating pananampalataya, magaganap sa atin yung mga ginawa ng ating Panginoon. Yun lang naman ang hinihingi ng Panginoon sa atin, yung ating pananampalataya. Kailangan maging malakas ang ating pananampalataya upang magawa natin ang mga bagay na ito. Paano kang bibiyayaan ng healing? Paano kang bibiyayaan ng mga bagay na hinihingi mo kung hindi ka naman sumusunod sa salita ng Diyos? Kung hindi ka umaayon o hindi ka man lamang tumatawag sa Diyos at nagiging normal ang takbo ng pananampalataya mo, hindi nagkakaroon ng realidad ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Mahirapang tugunin ng Diyos at hindi magkakaroon ng realidad yung sinasabi niya na, the works that I do, you shall do also. So, kailangan mamuhay tayo ng malinis, kailangan mamuhay tayo ng ayon sa salita ng Diyos. And doon magkakaroon ng yung level of faith natin, tumataas na tumataas. Hindi tayo nagiging stagnant, mga kapatid. Kaya, when Jesus was born here on earth, God was made human. Kaya ang sinasabi ng ating propeta, kung tayo mahirap tanggapin ito kung hindi ito hayag sa atin. Subalit sa atin, hayag na ito. He's crying in the manger, the Jehovah crying in the manger. So, paano yung Diyos na umiiyak doon sa andun? Yung first reality of God, nabalutan ng laman. So, Jesus brought God to human lives. God became man. Andito na yung Diyos na nagpapagaling. Andito na yung realidad na forma ng Diyos. At nakikipag-fellowship na sa tao. At ito ay nakikipag-fellowship na inside dun sa tao. Kaya dinala na ng ating Panginoong Kristo yung Diyos na hindi natin maabot, nandito na. Kasama-sama na natin. So, to bring to man what God is, not what a church is, Jesus came that He might present God to man. Yun ang purpose ng Diyos. Ang purpose ng Diyos sa ating Panginoon Kristo na madala siya ng ating Panginoon Kristo dito makasama ng tao. At ang Holy Spirit na dumating sa atin ngayon, the same manner na ipinipresenta ang Diyos sa tao. Subalit, mga kapatid, ito ay madalas tanggihan ng mga tao. At alam natin, God is not known by intellectual conception. God is known by new birth. God is known by the reality of God, which is the Holy Ghost, mga kapatid. Yun ang magmumove ng ating faith.
Kung makikita natin at mauunawa natin ang salita ng Diyos, masusunod natin ang kanyang mga banal na salita, at we are moved by the power of the Holy Ghost, makikita at mauunawa natin, ma-experience natin kung sino at kung ano talaga yung Diyos na ating sinasamba. So, it is by experience, the Word of God manifested in our life, and this is the reality of God in us. No man can call Jesus Christ only by Holy Ghost. So, sabi nga sa 1 Corinthians 12:3, wherefore I give you to understand that no man speaketh by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by Holy Ghost. So, kung tama ang ating bautismo at magkakaroon tayo ng maka-Diyos na realidad, walang iba kundi ang Espiritu Santo, at kung walang Holy Ghost ang isang tao, he don't know that Jesus is the Christ. Dahil sa kanyang karnal na kaunawaan, he is the second person of the Trinity. At sa denominasyon, isa lamang siyang tao na respeto lang ibibigay natin. Hindi natin pwedeng sambahin. Ito yung pagkakaiba ng Iglesia ng Diyos. Yung kapahayagan na ibinigay niya sa Iglesia niya. At sa ibang iglesia, makikita natin, siya na yung Diyos na creator. Kaya nagiging extreme ang pagkaunawa nila sa God. We have to know Jesus Christ by revelation. And that revelation must be coming from our Father God. At alam natin na ginagamit ang propeta upang ihayag ang mga bagay na ito. And God will reveal to us through the Holy Ghost na nagtuturo sa atin. We have to know the reality of God, mga kapatid. At kung wala tayong banal na espiritu, walang patutunguhan ang ating pananampalataya. We are lost, mga kapatid, and all our effort will be in vain. Ganun kahalaga ang banal na espiritu. Kaya nung umalis ang ating Panginoong Kristo, He prayed for our Father upang hindi tayo madaya ng kalaban, mga kapatid, at magkaroon tayo ng gabay. Sabi nga sa John 14:16, and I will pray the Father, and He will give you another comforter, that He may abide with you forever. Sa John 14:26, but the comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things by your remembrance, whatsoever I have said unto you. So the comforter, which is the Holy Ghost, will teach us everything at ipapaalala ang lahat ng sinabi niya upang hindi tayo malis ng landas patungo sa Kanya. At kung tayong lahat ay may Espiritu Santo, iisa lamang dapat ang magiging pag-uugali natin, mga kapatid. Iisa lang dapat ang magiging pagkauhaw natin. Amen. Iisa lamang dapat ang magiging kilos natin. Kaya yung sinasabi nga kagabi ng ating kapatid, bakit nangyayari ang mga sharing na ito? Para tayo iayos, para tayo ay magkaroon dumating tayo dun sa perfection natin, sa unity, sa perfection natin, para magkaroon tayo ng talagang high level na faith, na kapanatagan, na alam natin na pagdating ng ating Panginoong Kristo, kasama tayo doon sa aangat, hindi tayo maiiwan. So, dapat ang pag-uugali natin ay ayon sa salita ng Diyos, ang pagkauhaw natin ay ayon sa salita ng Diyos, at ang pagkilos natin ay ayon sa gusto ng Diyos, mga kapatid. So, iisang Espiritu Santo, dapat iisang galaw, iisang manifestasyon, at iisang realidad na mangyayari sa atin. Sabi nga sa Colossians 2:13, for by one Spirit we are all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Because it is the Holy Spirit leads us, it will make us subject to God's nature. It makes us give up the things of the world. That's right. The Holy Spirit makes us live and love to do it. Yun ang nagkukundik sa atin, hindi sarili natin. Kasi kung sa sarili lang natin, hindi natin magagawa eh. It's true. Kung ang Espiritu Santo umuusap sa atin, makakaya natin. Subalit kung sa sariling sikap natin, wala tayong magagawa, mga kapatid. Ang Espiritu Santo ang maglilinis sa atin
He will put a desire in our heart to follow Him. He will put a desire in our heart to hunger more of Him. Hinugasan tayo ng salita ng Diyos and it will bring realities in us, mga kapatid. Now, when God sent Jesus here on earth, He gave men a true roadmap going to His power. Ito yung magtuturo sa atin kung saan tayo pupunta at kailangan maunawa natin ang roadmap na ito upang hindi tayo maligaw ng landas, mga kapatid. Tulad ng yung mga ginagamit na natin yung mga GSM. Eksaktong ipopoint ka kung anong gagawin mo. Ganun ang dapat na mangyari sa atin na kung ano yung sinasabi ng Espiritu Santo, sundin natin at hindi tayo ililigaw ng Espiritu Santo. Amen. So, kailangan hindi tayo maligaw ng landas. And that's the way God wants us to know His Word at kailangan dapat maging realidad sa atin ang mga bagay na ito. We have traveled it, we have tested it, we have tried it, and we know where it leads to. Alam natin, kasi hayag sa atin ang salita ng Diyos. At alam natin, sigurado tayo sa daang kaligtasan dahil hayag na hayag sa atin ang roadmap na ito. Hindi na ito puzzle sa atin na tayo ay nalilito pa kung saan tayo liliko, mga kapatid. At ang roadmap na ito, alam natin, this is the Bible. This roadmap that leads us to the power of God at tayo'y patuloy na lalakbay ng siguradong daan patungo sa ating Diyos na buhay. If we follow His roadmap, if He say, turn right to this junction, we have to turn right, not to turn left. Kung tayo ay darating sa crossroad of baptism, ano ba yung dapat na puntahan natin? We have to follow the signage, correct signage that Acts 2:38. Doon tayo liliko, doon tayo pupunta. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin and you shall receive the gift of the Holy Ghost. That is the Acts 2:38 na sinasabi na patuloy na dapat ito ang magiging umpisa natin sa ating paglalakbay. Alam natin, mga kapatid, kailangan mag-ingat tayo sa ating paglalakbay habang tayo nandito sa sanlibutan ito. Dahil along the way, in our Christian journey, makikita natin na maraming inilagay na detour signage si Satanas. But don't be deceived. We have to follow the roadmap. Amen. Dahil sa dulo ng paglalakbay natin, bilang Kristiyano, mayroong pangako ang Diyos, hindi lang para sa atin, kundi para sa pamilya natin. Ano sabi sa Acts 2:39? For the promise is unto you and to your children, and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. So, ang magbe-benefit ito, hindi lang tayo, kundi ang pamilya natin, mga kapatid. At maaaring mga kaibigan natin na nabahagi na natin ang realidad ng salita ng Diyos na ito. At alam natin na ang pangakong ito ay ang pangakong buhay na walang hanggan. At tandaan natin, mga kapatid, Diyos ang nangako at nagbigay ng realidad ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Dahil ang realidad sa huling panahong ito ay ang patuloy na pagsunod natin sa salita ng Diyos upang makamtan natin ang pangakong Espiritu Santo at maunawaan natin ang lahat ng hiwaga ng Diyos. Upang masunod natin ang tama ang sinabi ng ating Panginoong Kristo na siyang pangalawang realidad ng Diyos and the manifested word of God made reality in us na dapat magkaroon din ng realidad ang salita ng Diyos sa buhay natin. At dahil sa pagsunod natin sa tamang salita ng Diyos, na-adapt natin ang Espiritu ng kanyang bugtong na anak at ang pangatlong realidad na ito ng Diyos also made reality in us dahil nananahan na ang banal na Espiritu sa atin. So, ang pangalawang realidad na ito ng Diyos that made manifest in us at ang pangatlong realidad na ito ng Diyos that indwelling in us, mga kapatid, ito ang magdadala sa atin doon sa estado na kung saan nagpahayag ang Diyos ng kanyang unang realidad. Ang ating Diyos na eternal nang siya ay pumasok sa kanyang orasan at makita ng kanyang mga nilikha. At ang
At makakamta natin mga kapatid, ang unang realidad na ito ng Diyos, walang iba kundi ang pangako niya na ang katawang di nasisira na gawa sa langit, ang katawang gawa sa langit. Umalis ang ating Panginoong Kristo mga kapatid dito sa lupa upang ipaghanda tayo ng isang lugar. Amen. At ito ang pinakahihintay natin na mangyari, ang pangako niya sa atin mga kapatid. So, sabi nga sa John 14:1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, and where I am, where you might be also. And this is, alam natin, this is our Chopani bodies. At kung saan ito, nung tayo pinanganak, na-bypass natin ang Chopani bodies natin ito. Dahil tayo pinanganak sa pamamagitan ng paraan ng tao, sa pamamagitan ng sexual na paraan. Kaya nga, humihibik tayo sa Diyos. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:1, for we know that if our earthly house for this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in heaven. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. At kung masira man ang katawan natin ito mga kapatid, meron tayong pupuntahan na Chopani body. That is the first reality of God na mangyayari din sa atin. Dahil nagtagumpay tayo sa lahat ng pagsubok, the realities of God made manifest in us. The realities of His Word na tinanggap natin, the realities of His Word na naunawaan natin, the realities of His Word na naipamuhay natin mga kapatid. Dahil ang pangalawang realidad ng Diyos na ito, the Word made flesh, that is our Lord Jesus Christ, that preached the gospel. Nang tanggapin natin, nang maunawaan natin, nang maipamuhay natin, ito ang naging dahilan upang matanggap natin at manatili sa atin ang pangatlong realidad na ito ng Diyos, ang banal na Espiritu. At na siyang magdadala sa atin upang makamit natin ang pangakong katawang makalangit, or Chopani body, na ito yung unang realidad ng Diyos na tayo rin naman ay magkakaroon ng katawang ito. So mga kapatid, these are the realities of God, na kung tayo ay isa sa pinili ng Diyos, mahayag at mahayag sa atin ang hiwagang ito. Ang Diyos na eternal ay nagpakababa upang ang kanyang mga anak ay maitaas. At ginamit niya ang kanyang bugtong na anak upang maganap ang planong ito ng kaligtasan, mga kapatid. Nangyari ang mga bagay dito dahil nagpakumbaba ang ating Panginoong Kristo at naging sunod-sunod na siya sa kanyang Ama hanggang sa kamatayan. Upang sa ganoon ay maibalik ang nawala sa Diyos, upang sa ganoon ay maganap ang sakdal na kalooban ng Diyos para sa kanyang iglesia, para sa kanyang hinirang, mga kapatid. At tayo bilang pinakatangi sa hinirang ng Diyos, tayo ay hinirang para maging asawa ng ating Panginoong Kristo. Upang maging kaisa tayo ng Diyos, upang maging kaisa ang tao na kanyang nilikha. So kung papansinin natin, mga kapatid, yung Star of David, ito ay kombinasyon ng dalawang triangle na isang pababa at isang pataas. May papakita lang akong simpleng kuwan lang. This is God. From up, going down. This is us. From down, going up. At pag nag-unite ito, nagsalubong ito, God man unite. This is the Star of David, mga kapatid. It is a symbol of unity of God and man. To bring God in man, to make God in man. To unite them together. Amen. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa ay nagpakababa upang maabot ang kanyang nilikha. Ang perpektong Diyos ay nagpakababa at na-express ang kanyang realidad. Bumaba na ang Diyos, mga kapatid,
from eternity to Chopari body to Jesus Christ to Holy Spirit. At kailangan naman tayo ay tumaas from Holy Spirit, meron tayong Holy Spirit, to body change, to Chopari body, to glorified body. At mangyayari ang meeting in the air. Makakasalubong natin ang ating Panginoon sa Kristo. So, ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas, mga kapatid. So, again, babasahin ko muli ang 1 Thessalonians 4:18. Wherefore, comfort one another with His word. So, God bless you, my dear brothers and sisters. Praise our God. In Jesus Christ. So, mag-sit tayo at mag-sit tayo mga kapatid. Humingi tayo ng pasasalamat sa ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Lord God, dakilang Diyos, muli Lord God, papasalamat po kami sa oras na nagdaan sa patuloy na pagbibigay nyo ng mga salita. Panginoon Diyos, na nawa Lord God, hindi naging makasarili, Panginoon Diyos, ang paglalahad na ito, Lord God, na nawa ang inyong mga banal na salita ay nailatag, Panginoon Diyos, ayon sa inyong sakdal na kalooban, sa gabay at tulong ng inyong banal na Espiritu, Lord God. Nanawa ang mga salitang ito, Panginoon Diyos, ay maunawaan ng bawat isa sa amin, Lord God. Kung ako man, Panginoon Diyos, ay may nasabing hindi akma, hindi ko na i-present ng maayos, Panginoon Diyos, patawarin niyo po ako, Lord God. Isa lamang po akong maliit na lingkod, Panginoon Diyos, na walang kakayanan, Panginoon Diyos, kundi ang umasa lamang po, Panginoon Diyos, ng tulong at ang awa. Hindi po katulad ng aking mga kapatid na mahuhusay maglatag ng mga salita niyo, Panginoon Diyos. Subalit, Lord God, nandito po ang munting lingkod na ito, nagpapagamit, Lord God, ng ayon sa aking makakaya. Subalit, Lord God, ang kakayahan ko ay walang bali, Panginoon Diyos. Subalit, ang kakayahan niyo, Panginoon Diyos, ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Muli, salamat, Lord God, sa mga salita niyo. Salamat sa mga kaunawaan na ibinigay niyo, Panginoon Diyos. At maging sa lahat ng mga kapatiran, saan man panig na sulok ng mundo, sa mga makakarinig ng mga salitang ito, sa mga pamilya namin na malalayo sa amin, Lord God, na nawa ang pakikipag-fellowship namin ito, Panginoon Diyos, ay makarating din sa kanila, Lord God. At alam namin, ang pakikipag-fellowship namin sa inyong mga banal na salita ay ang pakikipag-fellowship namin sa Diyos na buhay, sa Diyos na gumawa ng langit at lupa, Lord God. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng kasapatan habang kami po ay naghihintay sa aming Panginoon sa Kristo, at patuloy na magbigay ng realidad habang kami po, Panginoon Diyos, ay naghihintay sa pag-agaw na darating, Lord God. Muli, kayo na pong bahala, at sa lahat ng mga kapatiran na wala dito sa pagkakataong ito, Lord God, kayo pong patuloy na mag-ingat sa bawat isa, Panginoon Diyos, hanggang muli magkasama-sama kami, Panginoon Diyos, sa panambahan sa sunod na mga oras, Panginoon Diyos, sa sharing man o ito man ay sa inyong gawain, Lord God. Muli, kayo pong patuloy namin pinupuri, pinasasalamatan, Lord God. Lahat po ng pagdakila, papuri ay binabalik namin sa pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoon sa Kristo. Amen, Lord. Amen. Praise God. Dadako na po tayo sa pangukas na awitin at tinatawagan ko po si Brother Boy para sa closing prayer po.
You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. From His glory, ever living story, my God and Savior King, and Jesus was His name. Born in a manger, to His home a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love thee, how I adore thee, my friend, my sunshine, my only one. The great Creator became the Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. What condensation, bringing us redemption, that in the dead of night, not one may hope inside. That gracious tender, yea, a sigh's splendor, stooping to sing, to save my soul. Oh, how I love thee,
my only Lord, the great Creator became